Magandang umaga sa inyong lahat. Ano nga po ba ang sikreto para sa isang matatag na pamilya? Huwag na po tayong lumayo sapagkat ngayon ay pinagdiriwang nga po ng ating inang simbahan ang kapistahan ng banal na mag-anak. Ang mag-anak na sila, Jesus, Maria at Jose. Pamilyang dumanas ng maraming mga matitinding pagsubok at problema, pero nanatiling matatag at nagkakaisa. Ano nga po ba ang sikreto nila? Given na yung nagmamahalan sila, pero may mas nauna pa. Yung naunang ito ang mas nagbunsod para mas magmahalan sila. Ano yon? Kung mapapansin po ninyo, ang ini-insinuate ng mabuting balita, makadiyos ang kanilang pamilya. Well, of course, given na makadiyos si Jesus sapagkat siya ay Diyos. Pero hindi natin dapat ma-overlook yung detalye na kahit hindi pa man dumadating physically, literally, si Jesus, ang Diyos na nagkatawang ng tao, kina Jose at Maria, makadiyos na yung dalawa. Natatandaan ninyo, ang sabi ng anghel kay Maria, kalugod-lugod ka sa Diyos. Pag sinabing kalugod-lugod, gustong-gusto mong tinitingnan. So bago pa yung event na yon ng The Annunciation, si Maria ay gustong-gusto ng tinitingnan ng Diyos. Sapagkat si Maria ay makadiyos. On the other hand, si Jose was described as a righteous man. Isang matuwid na tao. Sumusunod sa mga utos ng Diyos. And therefore, maka-Diyos. So sa mga single dyan ha, basic tip. Yung mga naghahanap ng mapapangasawa, ang isa sa pinakauna nyong hanapin, maka-Diyos. Dapat maka-Diyos. Okay? Wag lang pari ha. Basta makadiyos. Why? Because in marriage, you're like going to war. Kapag mag-aasawa ka, para kang sumasabak sa isang matinding gera. Yung nag-iisa ka lang, meron ka ng mga problema, yun pa kayang magkakaroon ka ng asawa. Yung problema niya, puproblemahin mo na rin yun. Marami kayong magiging mga problema. And you should choose someone who can and who will be willing to go to war with you. Yung walang uurungan. Yung walang hindi kakayanin. At lalong-lalo na, yung kailanman hindi ka iiwan. In other words, makadiyos. Sapagkat ang makadiyos, walang uurungan. Dahil alam niya yung sinasabi sa Exodus 14:14, I will fight your battle, kakampi ko ang Diyos. Dahil ang makadiyos, walang hindi kakayanin. Sapagkat alam niya yung sinasabi ni St. Paul sa Romans 8:31, kapag ang Diyos ay panig sa akin, walang uobra sa akin. At kapag ang isang tao ay makadiyos, alam din niya yung sinasabi ni Jesus sa Mateo 10:9, ang pinagsama ng Diyos, hindi dapat paghiwalayin ng tao. Minsan, may mga magsasabi sa akin, Father, alam mo, hindi ko mahiwalayan kasi natatakot ako para sa mga anak ko. Ayokong maging broken family sila. Nahihiya ako sa kanila. Natatakot ako. Nahihirapan ako para sa kanila. While it is good, sabihin ko, better kung ang magiging mentalidad po ninyo o natin ay natatakot tayo sa Diyos. Sapagkat may mga magulang kapag okay na yung mga anak, kapag payag naman yung mga anak, kapag parang wala namang problema sa mga anak, naghihiwalay na eh. Okay naman eh. Good provider ka naman eh. Okay na yun. Okay naman sila na magkahiwalay kayo eh. Bakit? Ang mga anak nyo ba ang siyang nagpagtagpo sa inyong dalawa? Ang mga anak nyo ba ang siyang nagpag-isa sa inyong dalawa?
Ang mga anak nyo ba ang talagang kumumpleto sa inyong pagkasama? Hindi. Kundi ang Diyos. Kaya matakot bago sa sino man, matakot muna sa Diyos. Sinisigurado ko po sa inyo, hindi pagmumulan ng hiwalayan sa pamilya ang isang taong makadiyos. Sapagkat ang totoong makadiyos, malaki ang takot sa Diyos. It can extend well, hindi lamang sa mag-asawa. Ang taong makadiyos, hindi kalilimutan ng mga magulang niya. Ang taong makadiyos, susuportahan ng kapatid niya. Ang taong makadiyos, hindi pababayaan ang mga anak niya. Sapagkat maliwanag sa taong makadiyos, ang pamilya niya, hindi siya ang pumili, kundi ang Diyos. Regalo ng Diyos, pinapaalagaan sa kanya ng Diyos. Therefore, pananagutan niya sa Diyos. In connection with this, kapag ang tao ay makadiyos, siya ay sumusunod sa mga utos ng Diyos. Yung Ebanghelyo, pansinin po ninyo, ano yung recurring phrase dito? Ayon sa kautusan, ayon sa hinihingi ng kautusan, nang matupad na nila ang sinasabi sa kautusan, di ba? Puro kautusan. Kaya, ang pamilya ni Jesus, ang banal na pamilya, makadiyos. Dahil sumusunod sa mga utos ng Diyos. It shows that they were bound together, not just by the bonds of flesh and blood. They were united by a stronger bond. Their obedience to the holy will of God. Di ba yun ang stronger bond? Natatandaan po ninyo? Nang may magsabi kay Jesus, narito ang nanay mo, narito ang mga kapatid mo, kaya mga kamag-anak mo. Anong sabi ni Jesus? Sa Luke 8:21, sinong nanay ko? Sinong mga kapatid ko? Ang nanay ko at mga kapatid ko ang siyang nakikinig at tumutupad ng salita ko. Hindi niya ine-itsipwera doon si Maria. Hindi niya dinidegrade noon si Maria. Itinataas niya ang atas ni Maria. Sapagkat si Maria, gayon din si Jose, ang unang nakinig at tumupad sa salita ng Diyos. Yun ang stronger bond. Hindi lang yung bonds of flesh and blood. Yung stronger bond, buong pamilya sumusunod sa utos ng Diyos. Ang dami nating tinatanong, ang dami nating kinukonsulta. Ano ba ang sikreto ng matatag na pamilya? Saan ka papupunta? Kanino ka pa magtatanong? Di sa Diyos na nagbigay sa iyo ng pamilya. Anong sasabihin niya para maging matatag ang pamilya? Di nasa Biblia. Yung dalawa nating pagbasa, maliwanag yun kung narinig ninyo. Igalang mo ang iyong ama at ina. Pahalagahan ng anak. Mga lalaki, mahalin ng asawa ang misis ninyo. Mga babae, pasakop kayo sa inyong mga asawa. Bilang pamilya, bear with one another. Nandyan Kung susundin lang natin talaga, nako, magiging matatag ang pamilya. Hindi dahil sa mawawalan ito totally ng problema. Meron pa, nagkaroon nga sila ng problema Pero ang problema, magiging mas manageable na. Bakit? Ang problema, kapag ang pamilya ay sumusunod sa utos ng Diyos, hindi manggagaling sa loob, kundi sa labas. Kapag ang problema ay galing sa labas, kayang-kaya mo yun, buo kayo Pero kapag ang problema galing sa loob, mahirap yun. Minsan, nasabi ko na, di ba? Sikapin natin na ang bawat bahay natin ay maging totoong tahanan. Magkaiba kasi yung bahay sa tahanan Pag sinabing bahay, yung structure. Pag sinabing tahanan, ang emphasis doon yung mga nakatira sa tahanan. Dapat ang bahay ay maging tahanan upang
tayo sa tahanan natin ay tumahan. Kasi kapag labas natin ng tahanan, pwedeng may magpaiyak sa atin. Pwedeng may manloko sa atin. Yung mga nag-aaral, pwedeng may mangbuli sa atin. Parte ng buhay yun eh. Talagang maiiyak ka pag ginanyan ka. Pero anong ipapangahas mo? Umiyak ka man, paiyakin ka man ng iba. Uwi na lang ako, bala kayo dyan. Kasi pag uwi mo sa tahanan mo, alam mo tatahan ka. Kasi okay kayong mag-asawa, okay kayo ng magulang mo, okay kayo ng kapatid mo. Tama? So dapat ang bahay ay maging tahanan. Place kung saan tayo ay tatahan. Para magkaganyan, kinakailangan sa tahanan ang pagmamahalan. Kasi kung papaanong ang gamit ng mga karpintero sa paggawa ng bahay ay yero, bakal, kahoy, ang gamit ng mga miyembro ng pamilya sa loob ng bahay na gagawa ng tahanan ay pagmamahalan. Ngayon kung papaanong hindi dapat substandard, yung yerong gagamitin, yung bakal, yung sementong gagamitin para matatag ang bahay, dapat hindi rin substandard ang pagmamahal para maging matatag ang gagawin mong tahanan. Substandard ang pagmamahal kung may ginagawa kang mabuti, pero may ginagawa ka rin namang masama na nagpapaiyak pa, lalo sa mga miyembro ng inyong pamilya. Good provider ka nga, pero unfaithful ka naman. Mapag-alaga ka nga, pero mabunganga, mapagmura ka naman. Nag-aaral ka ngang mabuti, pero kung makasagot ka, gano'n na lang. Nagbibigay ka nga sa kapatid mo, pero masyado kang matunton, masyado kang mayabang. Substandard ang pagmamahal pag ganyan. At pag ganyan, hindi ka makabubuo ng totoong tahanan. Hindi mo rin gugustuhin umuwi sa ganyang tahanan sapagkat baka imbis na tumahan ka, mas umiyak ka pa pag ganyan. Kamakailan lang, mayroong humihingi ng tulong sa akin, matanda. Tulungan ko raw siyang mapunta siya sa home for the aged. May bahay siya, kasama niya anak niya. Kaya lang, kahit pinapakain siya, naalagaan siya, kuno, sinasaktan daw siya, inumura siya. Sabi niya, Father, gusto ko na lang paalaga sa iba. At least, saktan man ako, murahin man ako, iba. Hindi anak ko pa. Umiyak man ako, at least, sa ibang bahay na. Hindi sa tahanan ko. Hindi sa tahanan nga naman yan, na kung saan dapat siya'y tumatahan, pero mas umiiyak pa siya. Sapagkat ang nakasasakit sa kanya, ay hindi naman sa kanya iba. Anak niya. Kaya nga siguro ang sabi natin aanhin mo ang bahay na bato kung ang nakatira ay huwako. Mabuti pa ang bahay kubo kung ang nakatira ay tao. Ibig sabihin nun, nagpapakatao. Dahil hindi makatao, yung makasakit ka ng kapwa mo. Mas lalong hindi makatao kung ang sasaktan mo ay hindi iba sa'yo. Kung hayop nga nangingilala, alam niya, anak niya yan Diba? Kung hayop nga nangingilala, kapag amo ka, tatawalan ka? Hindi. Buti pa yung aso, buti pa yung hayop na nakakilala. Ikaw, hindi mo ba nakikilala? Asawa mo yan? Anak mo yan? Magulang mo yan? Ba't mo nasaktan? Ba't mo mumurahin? Meron akong nakitang post sa FB. Ayan. Ito ay picture sa loob ng aeroplano. Ang title niya ay parang
Paskong Pinoy. Ang sabi nung nagsulat tungkol sa experience niya dyan, galing daw siya ng Hong Kong. Pauwi dito sa Pilipinas, sakay ng eroplano, maraming mga OFWs. Hindi pa raw nakaka-touchdown. At pag-touchdown mismo ng eroplano, nako, sigawan na mga Pilipino. Yay! Woo! At panay ang bawal sa mga Pilipino. Kasi hindi pa nakaka-full stop yung eroplano, tumatayo na. Excited na. At nang sabihin na daw sa eroplano, the door is open, nagsigawan uli yung maraming mga Pilipino. So bakit ganon? Dahil magpapasko? Pwede naman silang magpasko sa ibang lugar, ha? Mas maganda pa yung tanawin sa ibang lugar. Sa abroad, mas makapagre-relax sila. Bakit? Walang aabala, walang manghihingi ng pera. Di ba? Mas okay sa iba kung Pasko lang pag-uusapan. Pero hindi dahil lamang sa Pasko, kundi dahil may uuwian silang pamilya. Hindi lamang dahil sa may uuwian silang pamilya, palagay ko naman nagmamahalan ng kanilang pamilya. At may uuwian silang tahanan kung saan pwede silang maabala, pero kung pwedeng mapahinga, hindi lang ang katawan, kundi ang kalooban nila. Pwede kasi sa ibang bansa, sa trabaho, umiiyak na sila eh. Umuwi sila na ngayon sila ng kanilang tahanan para sila ay makatahan. Isipin po ninyo, kung isa sa mga passengers, yung asawa niya nagloko. Kung yung isa sa mga passengers, yung anak niya pasakit ulo. Kung yung isa sa mga passengers, pag uwi niya, makikita niya yung mortal niyang kaaway na kapatid pa niya. Sige nga. Kung yung isa sa mga passengers, yung iniipon niya, winawaldas lang ng kanyang asawa at natuklasan niya. Sige nga, palagay niyo sisigaw siya ng ganyan. Palagay niyo matutuwa sila ng ganyan. At palagay niyo, uuwi pa ba sila dito sa Pilipinas pag ganyan? Kaya ganyan, may pamilyang uuwian. Kaya ganyan, may tahanang pupuntahan. Ito sana mga kapatid ang ating ipagdasal sa ating banal na pagdiriwang ng ating pamilya ay mapalapit sa Diyos. Sumunod sa mga utos ng Diyos upang sa ating pamilya maramdaman natin unang-una ang Pasko, ang pagmamahal at pagliligtas ng Diyos. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso.